Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Alas 7:02 ang ating oras. Meron pong ipinalabas na desisyon ng kataas-taasang hukuman na nag-aatas sa mga Metro Manila mayors na itigil ang kanilang sariling ticketing system sa traffic. Yan. At ang kailangan daw ay ang sundin lang ay ang ticketing system ng Metro Manila Development Authority. Ito po ay matapos ang ipetisyong sinumite o iniharap ng mga jeepney operators and drivers sa kataas-taasang hukuman. Kaugnay niyan, kunan natin ang reaksyon ang President ng Metro Manila Council, si San Juan City Mayor Francis Zamora. Mayor, magandang morning! Yes, magandang morning ka, Tunying at Jerry. Maraming salamat po sa pang-imbita sa Dos por Dos. Opo. Yes, sir. Nakita nyo na po ba, nabasa nyo na po ba yung desisyon mula sa Korte Suprema? Una sa lahat, wala pa ho kaming official copy. Ano mang impormasyon meron kami ay sa balita din ho namin nakuha. So we're still waiting for the official copy of the decision of the Supreme Court. Ganun pa man, nag-usap na ho kami ni Chairman Artes ng MMDA kagabi at una-una ay mag-uusap po ang Metro Manila Mayors. Kami po ay magkakaroon ng isang pagpupulong at ganun din yung ating mga heads ng mga traffic and parking management officer. Sapagkat alam niyo magiging malaking problema po ito kung sakaling talagang kailangan tumigil manikit ang mga LGUs. So why am I saying kung sakaling kailangan tumigil manikit dahil may option pa naman po mag-file ng motion for consideration ang mga LGUs. Una-una, hindi pa nga ho namin nakukuha ang kopya ng desisyon. So we will wait for that. Next, we have the option to file MRs and be able to explain also yung side na ho natin kung bakit dapat magkaroon nga ng ticketing. Single ticketing system. Yes, yes. So magpupulong ho muna kami. Sa ngayon ay hindi rin ho malinaw kung final and executory na po ito. But I would like to state na if the Supreme Court indeed says that this is final and executory, of course, we will respect the decision. Ngunit ito yung mga bagay na papag-usapan maraming sa legal. So in the meantime, habang nag-uusap tayo ngayon, baka may nakikinig sa radyo at napakinggan na nabasa na rin yung desisyon ng Supreme Court at nag-violate siya sa traffic rules. Hindi niya pwedeng sabihin sa enforcer ng San Juan, hindi, wag mo akong titikitan ha. MMDA lang pwedeng manikit sa akin. Hindi pwede yun. Opo. Sa ngayon po, status quo muna ang treatment po ng San Juan LGU ho dyan. Kaya nga ho, kailangan natin makausap din yung ibang mga mayor. No? Dahil hindi naman po pwedeng biglang tumigil lahat ngayon. It will be chaos all over Metro Manila po kung mangyari po yan. Bago lang ho ito nabanggit namin, di ba, nitong nakaraan lang kayo nagkasundo kayong mga Metro Mayors para sa pagkakaroon ng single ticketing system. Iba pa ba ito, Mayor, sa sariling ticketing system ng MMDA? Sa pagkakaintindi ko po, again, I still don't have a copy of the decision. Ang gusto kong ipatigil, the way we understand it, ay yung mga ordinance violation receipts lang ng mga LGUs. Ibig sabihin, yung mga traffic enforcer ng mga LGUs ay hindi pwedeng manikit. Ang gusto ng decision ay purely yung mga MMDA traffic enforcers lamang ang maninikit. Ganun po ang aming pagkakaintindi. No? So, nag-uusap nga kami ni Chairman Artes kagabi ano yung mga options, gaya ng binanggit nyo sa simula ng programa. Option po na i-deputize nga ho yung mga traffic enforcers namin, TA, at may ibang option din po tayo na ipaloob yung individual traffic rules and regulations ng mga LGUs into the MMDA's traffic regulations. Para maging uniform na rin talaga sa buong Metro Manila. Opo. Yung single ticketing system is only in connection with the 20 common traffic violations. Opo. Pero ang ibang LGUs kasi
may ibang mga violations pa separate from the 20 common traffic violations. Kaya So, nga, yun po yun po yung mga bagay na dapat pag-usapan. That's why I don't want to speak with finality, no. Lahat po ito ay papag-usapan pa po. Kahapon lang na halos gabi na ho namin pag-usapan po ito. Opo. Yeah. So please give us some time to discuss and para lang mas maganda at maging malinaw po ang maging direksyon ng Metro Manila. Ang sabi po ng Supreme Court sa desisyon na isinulat ni Justice Mark Caguioa, di ba basketball player to? Siya yun. Si Mark Caguioa. Siya yun, Naging napunta na sa Supreme Court. Hindi pala. Si Justice Benjamin Caguioa. Benjamin Caguioa. Caguioa. Ang sabi niya nila ay sumang-ayon ka naman kagad LGUs in Metro Manila may participate in enforcement of traffic laws, rules, and regulations only when their traffic enforcers are deputized by the MMDA. Kapag ang kanilang enforcer ay dineputize ng MMDA. Yun na pala. Yun na pala. Meron na palang remedy. Remedyo. Tama, nabanggit nyo rin naman yan sa pinag-usapan nyo ni Chairman Artes sa Mayor, ano? Tama ho yan, no? And if indeed that will be the proper course of action, ay kaya naman hong gawin to agad. All we have to do is submit to MMDA our list of traffic enforcers. Dadaan po yan sa approval ng Metro Manila Council, which binubuo naman po yan ng mga Metro Manila mayors. At yan po, that will be one of the options to remedy the situation. Effectively, naaalala ko lang, Mayor, hindi ba may mga lunsod na may sariling number coding scheme? Yun na nga. Yun nga yung susunod ko sanang tanong na doon sa, yung Makati. sa single ticketing system. Yung Makati Kumbachero, pagka hinuli ka ng MAPSA, dahil sa violation ng number coding doon sa kanila, nahiwalay sa number coding ng MMDA, pwede mo palang i-disregard na yun. Parang gano'n ang magiging epekto pala nun na, Mayor. Di ba, Mayor, dapat doon kung single ticketing system, kung ito rin ang ipatutupad at under na ng MMDA at deputized ng mga traffic enforcers, pare-parehas na lang buong Metro Manila, para hindi na nagkakalituhan. Well, ideally po, ganun ang setup sa isang single ticketing system. Ngunit ang nasama ho kasi sa single ticketing system ay yung 20 common traffic violations. So, pagdating po sa number coding, ang Makati po kasi, being the main central business district of the Philippines, ay peculiar ang situation niya, medyo kakaiba. Kasi dahil nga dagsa dito ang mga negosyante, ang mga nagtatrabaho sa mga kumpanya, it requires its number coding system to be able to control traffic within Makati. Kaya isa po ito sa mga katanungan, kung bawal na nga mag-implement ang mga LGUs individually at magiging isang isa na lang, paano gagawin ng Makati? Sa Manila, ano hong mangyayari dyan? So again, these are the questions that have to be answered. We will discuss this po. At yung mga traffic and parking management office heads po ay papatawag na ng MMDA ho yan, no? Makati lang ho ba, Mayor, ang parang nalihis dun sa single ninyo among the cities and may isang municipality dito sa Metro Manila? I'm not sure po kung sila lang po, no, but I'm sure nag-implement po sila. Hindi lang ako sigurado kung nag-iisa po sila. So, pero ako po, Mayor, naniniwala ako na katulad nung nabanggit nyo kanina na this is not yet executory, no? Dahil merong mga meron naman talagang pagkakataong umapila dito. So baka lang malito yung ating mga kababayan, yung mga enforcers sa mga LGUs at ang mga motorista natin, if ever na sila po ay maka-violate ng traffic rules. Ang assumption po natin is status quo. Mayor, kayo na nga magsabi. Kayo na nga magsabi doon sa mga nakikinig sa atin. Apo, sa lahat po ng nanonood at nakikinig ko ngayon, una-una ay wala pa ho kaming kopya ng desisyon na nakukuha. Ang anumang impormasyon meron po kami ay galing din lang po sa balita. So wala pa ho kaming kopya. That is why, as far as we're concerned, there's still no official communication to the local government units. At pangalawa,
meron naman pong option para mag-file po ng motion for reconsideration. At Ayan. pangatlo, no, kung sakali ho na pagkatapos itong panayam natin or within the day ay mag-announce po ang Supreme Court na final and executory po ito, yun po yung ating re-respetuhin. Kung sabihin nila na, sige talagang dapat ay ipatupad na to at tumigil na kayo ngayon, gagawin ho namin. Yes. Kung hindi naman po yan executory pa at meron nga ho kaming options to file the MR, that means status quo po tayo. Ang ibig sabihin ng status quo ay pareho pa rin ang mangingibabaw na polisiya hanggat sabihin nga po ng Supreme Court na final and executory na po ito. Ayun, malinaw. Mayor, wala ba tayong paayuda dyan? Kumusta ba ang mga ayudahan natin dyan? Kung merong ayuda sa San Juan, siguraduhin kong parating buo ho yan. Walang kickback ni piso ho. Kayo ba yung pinatawag na sa Senado? Wala pa ho. Wala pa. Ang katotohanan po dyan ay mula naman po ng privilege speech ay naghihintay po tayo ng notice kung tayo po ipapatawag sa Senado. Wala naman pong natatanggap ang sinaman sa amin sa pamahalang lungsod as of now, no? Even up to this morning, wala namang hong sinasabing notice sa atin. Ito po, I just want to share, no? Kung pwede, ho. Go ahead po. Nakakataon na magpahayag ng aking saloobin, no? Una-una, wala naman pong ebidensya na ipinakita doon sa privilege speech. Puwera sa 2 video na mahigit 2 taon na po, no? Mahigit 2 taon ang video na yan at yung babae po na nandun ay patay na po. Ganun. Patay na po siya. So, mga lumang video po ito na pinakita nila ron. Wala naman pong sworn statements, wala naman pong affidavits. Just those 2 videos na lumang-luma na at patay na nga po ang babae doon. Puwera doon, wala naman pong presentang anumang ebidensya. Katunying at Jerry. Pero teka, 2 years ago, kayo na yata mayor din nun, di ba? Yes. Ako na ho ang mayor noon. Ngunit ang sinasabi ko po, no, ang pinapalabas sila, it is as of the present. Hindi ho sila naging honest na mga lumang video to, hindi po sila naging honest na patay na po yung nandun sa video. Pinapalabas sila, ito'y kasalukuyan at nangyayari. So, wala naman pong ebidensya. Kaya ako nga ho, I categorically deny any involvement in any tupad scam or any scam whatsoever. At pangalawa, yung pagtawag sa Senado, yun po ay gusto ko sa totoo lang, no? Dahil yan po ang magbibigay ng pagkakataon sa akin na madepensa ng sarili ko. Sapagkat itong privilege speech po, wala naman po akong pagkakataon na sumagot po doon. They can say anything they want because may immunity po sila. Parliamentary immunity. Pero paano naman po tayo na nagiging subject ng isang privilege speech, paano naman po tayo makapagpapaliwanag? Kaya nga sa lahat ng pagkakataon sa mga interview sa media, ito na lang pong ginagamit kong pagkakataon upang depensan din ang sarili ko. Because it's very hard, no? Kahit kayo po, kahit si Katunying, si Jerry, pwede kayong akusahan ng kung ano. Akusahan sa isang privilege speech. Paano kayo sasagot? Buti ho kayo, may DCRH po kayo. Opo, lakas pa buti na lang, malakas at number 1 yung DCRH. Kaya kahit pa paano. Pati nga si Senator JV, laging nakikinig yan at nagpo-programa dito pag Sabado, Mayor. Baka gusto niyo magprograma din dito. Baka habang nagbibisikleta ngayon, nagmumotor, nakamonitor sa 2x2 sa DCRH. May mensahe ka ba sa kanya, Mayor? Ako naman po, no, kung talagang merong ebidensya, ilabas na lang po. No? Ilabas niya at kung meron mga witness dun sa mga sinasabi niyang akusasyon o allegation laban sa akin, mas maganda mag-produce po sila ng mga affidavits, sworn statement, para patunayan po ang mga paratang sa akin. Sapagkat sa nakikita ko ay ang 2 video lamang na ito ang meron sila. At mga video na to ay mga luma na, patay na nga po ang nandun, hindi po maliwanag sino sila, hindi naman sila lumalantad, hindi naman sila nag-issue ng anumang sworn statement, affidavit. No? So, as far as we're concerned, puro hearsay po yan. Wala ko silang napapatunayan. Dapat ganun ang attitude nung ipinapatawag ng Senado. No? Hindi, si Mayor, gusto pa nga ni Mayor na siyang patawag. Yun ang magandang attitude. Ako, patawag niyo ako at nang makasagot naman ako dyan. Yun ang attitude.
Kasi ho, pag kung ako nga ipapatawag sa Senado, kung maaari naman ho ako magtanong doon, ang tatanungin ko po ron, ano hong ebidensya nyo na tumanggap nga po si Mayor ng 6,500? Can anyone ever say that? Can anyone ever issue an affidavit or a sworn statement stating na tumanggap po ako ng 6,500? Yun po ang gusto ko malaman. Kung merong makakapagsabi ng gano'n, kung meron silang ebidensya na papatunayan na tumanggap nga di umano ako ng 6,500 as alleged by the Senator in his privilege speech. Yes, sir. Mayor, Maraming salamat at magandang umaga po sa inyo. Thank you po sa clarification. Apa, maraming salamat din po. Tawag lang po pag may kailangan. Yes, sir. Mayor Francis Zamora ng San Juan, siya rin po ang Pangulo ng Metro Manila Council. Mga